po natin, 2026 is the year that the Philippines is hosting ASEAN Summit or the Association of Southeast Asian Nations sa Pilipinas this year. Remember, kung ikaw presidente, you need to understand that you don't want to hype up yung mga corruption issues sa gobyerno. Second, you don't want to have a public sentiment during ASEAN Summit na hindi tinutupad ni Pangulong Marcos yung mga pinangako niya sa taong bayan. So I think because of this biggest political event na mangyayari this year, 2026, I firmly believe na magsisimula na natin makikita rigodon, koalisyon ng ating maaring pumili na siya ng mga sabihin na nating kaalyado na talagang ba-back up sa kanya. Siguro mga political advisor, kukuha siya ng mas matinding mga political advisor, and ang tingin ko kay Pangulong Marcos, gagawa siya ng paraan para maisapubliko itong mga ginagawa niyang magaganda, yung mga proyekto. Sigurado mas mapupush ngayon yung optics, yung maging viral, yung mga videos about Pangulong Marcos, itong mga investigation, dahil nakikita ko na hindi papayag ang Pangulo na sirain ang kanyang pangalan o ang kanyang gobyerno sa paparating na ASEAN Summit. Tandaan po natin, the most important thing that you need to understand, why is it ASEAN Summit napakalaki pong bagay, isang host country? Matatandaan niyo, ang ASEAN po ay composed ng Southeast Asian nations. Ito po ay mga countries, kapitbahay natin sa Southeast Asia, na kung saan po may pagkakataon doon, meron silang mga meeting together with the South Korean President, Japanese Prime Minister, the United States President, Chinese President, and if I'm not mistaken, may Russia po ni Pangulong Marcos kitang gilas dito sa mga world leaders to create more investments sa atin at ma-improve ang GDP at trust rating ng ating bansa sa mga investor. And I really think this is the time na makikita na natin that President Bongbong Marcos might and probably, ito'y hula ko lang naman, na talaga to fight against the Duterte faction. Siguro ngayon makikita natin na everything will be in public at hindi yung gagawin nilang PR sa tao, 'di ba? In anything goes, and probably dito natin makikita yung iba't ibang anggulo kung papaano, I would say this year it would be a bad year for President Duterte, Vice President Duterte.